Okay guys, magandang araw, lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking munting channel. So sa video ito mga 5-9 ay magsishare lamang tayo ng kaunting paliwanag, no, regarding po sa comment ng isa nating subscriber. Regarding po ito sa report mga 5-9, no. Mga 5-9, siyempre kung bago ka lamang po sa aking munting channel, sana po huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment, and of course mag-subscribe po sa ating munting channel para updated po kayo sa mga video na susunod pa nating i-upload. Okay? So ngayon mga 5-9, ito yung comment ng isa nating subscriber regarding nga po sa spot report, no? So sabi po niya, idol, ang spot report saan yan ginagamit? Okay? So bago natin ipaliwanag yung mga 5-9, basahin ko muna sa inyo ang meaning or ano ba ang ibig sabihin ng spot report para maintindihan agad natin, no? So ang spot report mga 5-9 is an official document that provides an initial account of an incident observed or encountered by law enforcement officers or security personnel at the scene. So ibig sabihin, kumbaga on the spot mo siyang nakita na nangyayari. Okay? So yun po yung sabihin, ano? It is often created immediately or shortly after the captured details while they are fresh, no? So ibig sabihin mga 5-9, halimbawa dyan sa iyong area of responsibilities. So halimbawa naka-duty ka dyan sa isang department store. Okay? So meron ka ngayong napansin na shoplifter. Okay? So alam niyo na siguro kung anong shoplifter, no? So yung mga nagpupuslit, no? Kunwari nagsa-shopping, no? Pero nagpupuslit ng mga items sa loob, no? So siyempre, mamanmanan mo siya mga 5-9, no? Hanggang siya ay makalabas. Kung babayaran niya ba ang kanyang kinuha or hindi sa counter, no? So siyempre mga 5-9, kapag hindi niya binayaran, so ibig sabihin, nag-shoplift talaga siya. So doon natin siya i-interrupt, doon natin siya abangan, no? Bago siya lumabas sa store. Okay? So pag ginawan po natin ng report yan mga 5-9, ang tawag po dyan is spot report. Okay? So ibig sabihin po no, mga 5-9, yung nangyari na naobserbahan mo ngayon or napansin mo ngayon or na-encounter mo ngayon, no, dyan sa iyong area of responsibilities, automatic gawan mo kagad siya ng report, no? So ibig sabihin, on the spot na napansin mo or na-encounter mo yung pangyayari, so ibig sabihin, on the spot ka rin gagawa ng report. So after ng halimbawa, na-clearing na, no? Naayos na, so doon ka na gagawa ng report, no? Habang ang inyong pangyayari ay fresh pa o ang pangyayari ay kumbaga ay mainit-init pa, no? Kumbaga, no? So automatic gagawa ka ng spot report, din ipasa mo sa iyong officer kung meron kayong officer, no? Then kung wala naman, siyempre sa management, then sa agency, no? So yun po yung tinatawag natin na spot report na tinatanong po ng isa nating subscriber, no? Kung saan daw ba ginagamit ng spot report, no? So yun po ang halimbawa mga 5-9 ng spot report na sinasabi po natin. Okay? So hindi po pwede po mga 5-9 na na-encounter mo ngayon yung pangyayari, halimbawa may nag-shoplift din sa area mo, then kinabukasan mo pa ginawan, no? So hindi na po yun spot report. So ang tawag po doon is information report. Kasi nga mga 5-9, kumbaga ano na, lumipas ng 24 hours or lumipas ng ilang oras bago mo nagawa ng report. So dapat on the spot gagawa ka agad ng report, kaya nga siya tinatawag na spot report. Kasi kumbaga yung on the spot na obserbahan mo or na encounter mo yung pangyayari, dapat gumawa ka rin doon ng report, on the spot report. Ikalagay nga yan shortly, no? Kumbaga maiksi lamang pero kung dapat kumpleto, no? So kaya dapat on the spot yung report mo may pasa mo kaagad, no, sa iyong officer or sa iyong management, no? So yun po tinatawag na spot report, no? So hopefully mga 5-9 ay na-explain ko po sa inyo, lalong-lalo na po sa nag-comment natin na subscriber regarding dito sa spot report kung saan ba talaga ito ginagamit, no? So yun, sana mga 5-9 ay naintindihan po natin. Mahalaga po yan mga 5-9 sa atin, no? Sa trabaho natin bilang isang security personnel, dahil nga siyempre lalong-lalo na po doon sa mga store na naka-duty or sa mga mall, no, na madalas yung shoplift. So dapat alam po natin yan ang proseso or alam po natin kung ano ang gagawin natin na report.
Okay? So yun lang mga 5-9, sana po ay nabigyan ko po kayo ng karagdagang kaalaman regarding po sa paggawa ng report. No? So meron po akong mga previous na ginawa na spot report, mga 5 na hanapin nyo lang dyan sa playlist natin, sa tutorial vlog natin. No? So puntahan nyo lang yan, hanapin nyo lang. No? So lalabas po yung ating dyang ginawa na report. No? So yun lang mga 5-9, maraming salamat po sa suporta at patuloy po na panonood sa aking mga video. God bless us all.